Oh. Pasilip-silip ka pa. Alay, pakita mo yung script mo. Kaya no, pakita mo dyan yung script mo na may binabasa ka talaga dahil scripted nga kayo eh. What you did was wrong. That immediately put color and bias into the resource persons. What is the business of two representatives speaking to a police colonel who is meant to be under oath, give his testimony? You should not have spoken with him. You No, should not. Hey! Gulat eh, no? It's nice to be back. Baby. May baby pa eh. Okay na sana kung walang baby eh, no? Ayun. After 2 years, 3 years ba? Ako makatis sa mga nangyayari ngayon. Ilang buwan na to, ilang buwan na. O, ilang 2 taon na yata. Magdadalawang taon na nagpipigil ako na magkomento. Nag-share lang ako ng mga post, videos sa Facebook, mga ganyan, o sinishare ko sa mga tropa, mga ganyan. Sinishare ko sa mga GC. Hindi ko po kayang manahimik, ano. Hindi ma-time ng konsensya ko. Actually, may mga nag-message sa akin. Pinapabalik tayo. Tignan po natin. Alam ko naman na may tiwala sila sa akin. Ganun din naman ako sa kanila. Dahil nakikita ko naman yung ibang mga tropa natin dyan na andito tayo sa totoo lang. Dito tayo para sa taong bayan tayo. Hindi yung kung sino-sinong mga politiko na taragis. Alam nyo po, nanonood ako sa Senate hearing kahapon. Doon sa extrajudicial killings daw ng ating dating Pangulong Duterte. At napakaganda ng mga napag-usapan doon. Replay ko na lang napanood. Actually. Mga opening statements ng mga senador, yung kay Pangulong Duterte, yung timbang-timbang ng ating ibang mga senador sa ating mga resource person. Pero ang naging mainit dito sa Senate hearing na ito, mga idol, yung kay Colonel kay Colonel ano ba? Ilocano tayo eh. Cornal kay Colonel Grijaldo. Ito mga idol, no? Ito yung mainit ngayon dahil ito yung pinag-uusapan ng buong mainstream media, social media, YouTube, TikTok, kung ano-ano pa. Ito ang mainit ngayon. Itong pahayag ni Colonel Grijaldo dahil ito, panoorin natin mga pare ko, pasok. Inakusahan ni Police Colonel Hector Grijaldo Jr. ang dalawang co-chair ng Quadcom ng Kamara na pinagsinungaling siya kaugnay ng umano'y reward system sa Duterte drug war. Sinabi niya yan sa pagharap niya sa Senado. Kung Dan Fernandez... Ito si Colonel Grijaldo, mga idol. Put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. Naku po, sino kaya yon? Sino kayang congressman yon? I-confirm mo lang. Kung Abante ask me how. Oops! Naku po, tatang. Si, ano pala? Itong ating kagalang-galang na bishop. Naku po. Many years, those still I have with the PNP. Bishop po ba kayo? Ay, pasensya na po na ito kasing bishop nyo sa mga kongregasyon po ni Congressman Abante, no? Wala po akong problema sa kongregasyon nyo. Pero itong bishop nyo, director ba ito?
Director po ba itong bishop niya? Director din ba? Hindi lang yung sa dahil congressman siya, director din ba siya? Bakit niya inuutusan itong ating colonel na ganito ang sabihin sa committee? Matindi tong banat ni Colonel dito kay Congressman Abante mga idol Pagpatuloy natin I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark. Pwede ka pang maging general. Gusto nilang, I still have 4 years before with the PNP. They asked me how many years those do still I have with the PNP. I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark. Pwede ka pang maging general. Gusto nila. Oh. Bakit? Si Congressman Abante ba yung nagpo-promote ng mga kapulisan na ngayon? Bakit si Congressman Abante na ba ang pinakamataas dyan sa PNP? O sino bang nagpo-promote sa PNP? Hindi tayo sure hindi tayo sure. Pero alam ko hindi po si Abante yun. Sigurado ako hindi po si Abante ang nagpo-promote sa ating mga kapulisan. Bagay na lang kay Bishop na lang Direct Abante. Oh. Sinungaling po ako, Your Honor. Ayon kay Grijaldo, naroon din ang dalawang abogado ni retired Colonel Royina Garma nang kausapin siya ng dalawang mababatas. Paglilinaw niya, wala siyang alam tungkol sa umano'y reward system na ibinunyag ni Garma. Sa isang pahayag, tinawag na dalawang kongresista yung nabanggit mga idol Nabanggit doon si Kong Bold Twinkle Twinkle Star Fernandez. Palakpakan nyo yung congressman nyo dyan sa Laguna. Palakpakan nyo po yung congressman nyo dyan sa Laguna. Director din. Baka ano tong mga to? Co-director. Assistant director. Kasi alam nyo kung sino talaga yung director? Paki-comment nga po dyan kung sino yung director nila dyan sa House of Representatives. Hindi lang yan. Buhay talaga. Nungalingan ni Congressman Dan Fernandez ang pahayag na yan ni Grijaldo. Ayon kay Fernandez, pinatawag si Grijaldo dahil ayon umano kay Garma, kaya niyang suportahan ang kanyang pahayag tungkol sa reward system. Pero nang sabihin umano ni Grijaldo na wala siyang alam tungkol dito, di naman umano siya pinilit. Tinawag din. Hindi naman kasi ganun yun mga idol Kasi unang-una, ipapatawag mo yung resource person mo, mag-uusap kayo in private. Anong gusto mong sabihin? Yun ang tanong. Anong gusto mong sabihin sa resource person mo? Kaya wag mong sabihin nagsisinungaling si Colonel. Kasi bakit mo ipapatawag yung resource person mo in private? Kung pwede mo namang sabihin o tanungin yung gusto mong sabihin o tanungin dun sa komite. Live. Bakit sa private room? Na ang kasama nyo lang dalawa kayo ni Congressman Abante at dalawang abogado ni Colonel Garma di umano. Ni Fernandez na pagdidiscredit sa komite ang mga pahayag laban sa kanila. Pinabulaanan din ni Congressman Benny Abante ang mga alegasyon. Wala umano siyang pinilit na pumirma sa anumang affidavit kapalit ang posibilidad ng promotion. Sa pagdinig ng Senado, pinabulaanan din ni Ermina Espino alias Muking ang alegasyon ni Garma laban sa kanya. Ayon kay Garma, si Espino na nooy Assistant Secretary sa Presidential Management Staff ang naglalabas ng pondo para sa pabuya. Umarap din sa pagdinig ang mga naging PNP chief sa Duterte administration na sina Retired Police General Archie Gamboa, Retired Police General Debold Sinas at Retired Police General Vicente Danao Jr. Itinanggi nila at ninooy PNP chief na si Senador Bato de la Rosa na nagkaroon umano ng briefing sa pagitan nila at ni dating Colonel Edilberto Leonardo tungkol sa drug situation ng bansa bago sila maging hepe ng pulisya.
Wala. Ano naman yan, mga idol? Alam ng, ano yan, masyado lang scripted po yan. Talagang alam na po ng buong Pilipinas yan. Na scripted po. Napaka-scripted. Napaka-linaw na scripted ang nangyayari dyan sa Quadcom. Ay, Quadcom pala, Quadcom. In aid of legislation daw. Pero talaga naman, in aid of prosecution sa mga Duterte. Hindi po ba? At ito naman, mga idol, ano, dahil nga sa pahayag ni Kernel, itong mga congressman na ito, itong mga director na ito, mejor, nasabihin natin, mejor, na director, hindi naman to mga honorable eh. Hindi po sila kagalang-galang sa mga asar na ginagawa nila. Biruin mo pag sisigaw-sigawan yung mga resource person nyo dyan sa Quadco. At kung hindi sisigawan, ang dapat mo lang isagot, yes or no. Kung hindi, papakuntip kita. First time kong mag-vlog ulit, tapos medyo high blood na ako agad. Kinakalma ko, pero my God! Babalik po tayo sa live. Alam nyo po, gustong gusto ko lang mag-live ulit. Dahil mas magandang nakikita ko yung mga komento nyo dyan. Malagay dyan yung mga komento nyo. Habang nagla-live tayo, gusto ko makita yung komento ng bawat tao. Para makita ng mga congressman na ito na mali talaga yung ginagawa. Sa tingin lang nila na tama yun. Sa tingin nila, sa paningin lang nila. Pero alam na po ng buong sambayan na talagang bayad daw. Kayo ha? O, di umano ha? Sabi ni, Congressman Duterte. O, pero binawi din niya. Hindi po sa akin galing yan ha. Galing po kay Congressman Duterte. At anong sabi? Ano pong sabi? Bawat hearing, magkano ang binabayad dyan sa mga yan? Di umano? Ayon kay Representative Pulong Duterte. Di umano ha? Di umano. Direct. At ito nga, mga idol. Sunog na sunog po itong si Congressman Abante. Ay, naku, ba't ko ba tinatawag pang Congressman? Direct Abante. Kay Ma'am Karen Davila. Ito po, si Ma'am Karen. Alam po natin na talagang binabanatan niya ang mga Duterte. Sapagkat ikaw ba naman, ipasara mo yung ABS-CBN nila. Di lahat talaga ng taga-ABS, makagalit talaga kay Duterte, di ba? Pero itong si Karen, ito, nakikita niya na nakikita niya na po na hindi na dapat konsintihin itong mga kagaguhan ng mga direktor na ito. Pasensya na kayo medyo magaspang talaga ako magsalita minsan pagka medyo magaspang po magsalita pagka yung excited ako sa mga nangyayari na parang yung damdamin ko galit na excited na minsan nakakapagbitaw tayo ng hindi magandang salita, pero expression lang natin yun kasi hindi naman itong mga to, hindi naman to habang mo nasa pwesto. Kaya dito mismo sa interview ni Karen Davila, sunog na sunog si Direk. My God. O ito, magpaliwanag ka. So let's go straight to the point. Did you and Representative Dan Fernandez instruct Police Colonel Hector Grijaldo Natatawa-tawa dyan, Direk. Talagang titirahin ka ni Ma'am Karen. Naku po. to confirm the reward system in Davao
in effect asking him to lie. I already made a statement that there is no truth. Talaga? Direktor na direktor ang datingan, mga idol. Direktor na direktor. Tingnan mo naman. Nakahanda na. Mayroon na siyang binabasang papel. Oh. Ready na po yung statement ko dyan, ha, mama. Oh, ito. Oh. Ito po yung script. Dermacho. Oh, sino po? Nagbabasa. Nakakano mo yun. To the accusations of Colonel Grinaldo that I forced anyone. Oh. Pasilip-silip ka pa. Alay, pakita mo yung script mo. Kaya no, pakita mo dyan yung script mo. Na may binabasa ka talaga dahil scripted nga kayo eh. Or we force anyone to sign any affidavit in exchange to favors or the possibility of promotion. And that is what I said in the media, Karen. All right, but this is the point, I do not know Representative why- Abante. Wait, I I do not won't know let why- that go. I won't let that go just yet. What is Yeah. your business and Dan Fernandez's business speaking to a resource person? Why would you do that? We was Huwag kang magsisinungaling. Why would you do that? Ba't mo ipapatawag ang isang resource person sa private room? At kakausapin yung dalawa na congressman kayo. Gusto nyo, ewan ko ha. Siyempre pagka ikaw na resource person, kahit kernel ka mga idol, kahit kernel ka, yung mga congressman yung makikipag-uusap sa'yo in private medyo medyo manunungsaw ka pero itong kernel na ito hindi nagpatinag mga idol kaya napakatibay sir. Dapat ito bigyan ng magandang pwesto to, magandang pwesto sa gobyerno, sa RD, mga ganyan. General lang ba ang mga RD? General lang pala. Colonel pa lang pala to. Regional director, mga regional director dapat to. Ito ang kailangan natin mga idol. Yung katulad ni Colonel Grijaldo. Pero sa bagay, sino nga ba naman matatakot dito pagka tumabi to? Pagpatuloy. a classmate of Colonel Garma. And Colonel Garma asked us if we can talk to Colonel Grijaldo. Hindi. ang sinabi po ni ni Colonel, kung napanood niyo po yung hearing, medyo mahaba kasi kaya hindi natin maipakita dito, pero try natin ipakita. Ang sinabi niya, lumapit, magkakasama sila yung mga resource person, mga witness, kasama ni Colonel yan, magkakatabi sila. May lumapit sa likod niya o sa tabi niya na security. Ang sabi, sir, pinapatawag po kayo ni Kong Fernandez. Congressman po Hernandez. Di umano di umano. Yun ang sabi. Sabi ni Colonel yun. Hindi po ako. Ngayon, sinasabi naman nito ni Direk na si Garma daw ang nagsabi na kausapin si Colonel Grijaldo. Naku, parang nagkaanuhan tayo ng mga script dito, Direk Direk! Tuloy. Because he has something to say. So, na gano'n naman kami, okay, we talk to him. But what you did was wrong. That immediately put color and bias into the resource persons. What is the business of two representatives speaking to a police colonel who is meant to be under oath, give his testimony? You should not have spoken with him. No, he was should not. Under oath in the Senate, yes. But when we talk to him, Nung sa Quadcom po, yung mga resource person nyo dyan, mga witness, lahat po dyan, pinag-oath nyo. Hindi lang po sa Senate. Naku po, si Derek naman. we were talking. Saan yung pintas mo?
talking to him in respect. Kaya bumuha tinanggal yan para makapag-ano ka, sinungaling ka, suot mo yung kwintas mo, medyo siguro naman mayroon ka pa rin namang konting konting takot o konsensya, nadadala ka lang siguro sa Rolex o sa Escalade. Wala, di ba? Wala yung kwintas Kaya siguro, tinanggal. Siguro lang Siguro. Kasi pagkasuot mo kasi, yung isang crew, medyo matatakot ka Matatakot ka na gumawa o magsalita ng labag sa iyong kalooban. Di ba? Tuloy! Response to what Colonel Garma said na No, but in the end, he was going to speak in the Quadcom. They are under oath in the Quadcom, correct? yes, that's true. Yes. Yes, so why would you But speak we never no, the post Representative Abante? Yes, Do you, in the lower house, do you all speak to your resource persons before they attend the hearing? Not necessarily, but in a way in Is which that the practice? Dapat may CCTV lahat ng kwarto, lahat ng room ng House of Representatives para makita kung talagang ito bang si Direk ay talagang nagsasabi ng katotohanan. Sapagkat ang bali-balita, di umano. Lahat po ng witness, lahat ng resource person, bago pa yan umaten sa hearing mga ito, bago pa umaten, kinausap na yan ng mga direktor. Ito ito ang sasabihin mo no, ito ang gagawin mo tumbling ka ay hindi. Ito ang gawin mo, mag-iyak-iyakan ka para talagang may katotohanan yung iyong pinagsasabi. Mag-iyak-iyakan ka. Di ba? Tuloy. In the lower house, is it the practice in the lower house that you speak? Sometimes, these resource persons would request us to talk to them privately. Also, we give them some time so we could be able to talk to them privately. But the thing is this, forcing anyone to make an affidavit that will tell them, that will speak lies to them. We don't do that. You see? Okay, but he did not say you forced him to make an affidavit. This was his testimony in the Senate. Number one, he said first that Congressman Dan Fernandez put the paper he was holding in the table at sinabi, yung paragraph na yun, no, yun ang affidavit ni Colonel Garma. Sinabi niya, ikumpirma mo na alam mo ang reward system. In other words, it appears that you were not objective, both of you, that you were in effect influencing a resource person to corroborate Garma's testimony. Yun ang point po ni Ma'am Karen. Ang point niya dito, Sir, nagmamangmangan wag kang nagtatanga-tangahan sapagkat alam mo yung sinasabi ni Ma'am Karen. Hindi ganito, hindi ganon. Wag kang magmangmangan. Aminin mo na kinausap yung dalawa ng kasama mong assistant director o co-director na si Kong Fernandez na ito, Colonel, ito ang babasahin mo, ito ang sasabihin mo mamaya doon sa komite. Kaya nga ang sinasabi po dito, bakit mo pa ipapatawag ang isang resource person para magsalita ng kung anong nalalaman niya sa mga katanungan ninyo na wala namang silbi, sa totoo lang. In aid of legislation. In aid of legislation daw. Yes or no ang sagot. Anong gusto mong... Ay, sumasakit ang ulo ko yata. Agad First vlog ko pa lang to. Anong gusto mong
palabasin sa tanong mo. Pero ang gusto mong sagot, yes or no. Paano ka makakagawa o paano mo maaayos yung ginagawa mong batas? Kung ang gusto mo lang na sagot, yes or no. Lalo na yung si Baduano. Baduano tawag ko doon eh. Si isa ring director. Hindi director yun, baka kwan yun. Yun yung mga siga sa pelikulang ginagawa nila sa Quadcom. Tuloy! No, we're not. Accusation niya. We're not influencing him. We're just asking him because it was Colonel Garma who... You're just asking him. Pero, sir, doon mo sa hearing, tanungin, hindi doon sa private. Saan private po ba yan? Baka sa banyo pa yan, ha? Baka. actually told us, can you please talk to Colonel Grad because he's my class. Regardless, this is not the point. The thing The is point- this, I think Okay, it's this, Ito kasi nagtatanga-tangahan. Paulit-ulit, kahit sino namang, kahit pumikit ka, wag mo na lang tingnan si Ma'am Karen. The point is, tuloy nga ma'am, pakituloy nga. okay. But the point is, did you speak to a resource person, two representatives, a resource person in private without his lawyer? Did you do that? No, there were two lawyers there. You see His that? lawyer. Nagtanga to, nines na to, yun nga po. Ako nga po, hindi ako masyado sa English Hindi po ako masyado sa English. Espanyol po tayo. Pero, hindi naiintindihan ni Direk Abante yung tanong ni Ma'am Karen o yung sinasabi ni Ma'am Karen. Kinausap ko, itatagalog ko na lang, sir. Nakipag-usap kayo sa isang resource person in private na wala yung kanyang mga abogado. Yan sagot na ito. May dalawang abogado po doon. Ang sinasabi nga po, abogado ba niya? May dalawang abogado ron, pero hindi po niya abogado. Abogado po yata ni Garma. O baka abogado niyo yan. He could be able to call his lawyer too if he wanted to. No, that's not the point. When you spoke with him, was he alone? The point is this, Karen. Dumi. No force was given. The point is this. We did not tell him. We did not actually force him to make. Was there a part of the conversation that went this way? There's a lie. The thing is, why would people believe a killer who would say those things? But why would they believe you? This was highly inappropriate. The point is, Representative Abante, is this. You and Representative Dan Fernandez put the results of the Quadcom in a compromising situation. It affected the credibility by speaking to a resource person privately. I don't think so. I mean, we will still pursue the truth, and that is what we want to say. We want to pursue the truth on these things, and I don't think that people would just believe a killer telling lies in the Senate committee. Well, don't believe that the previous government used. Dali lang Bakit ka maniniwala sa killer, sabi niya? Naniniwala ka sa self-confessed na drug lord Tsaka yan nga, sinasabi yung killer yan, si Colonel Grijaldo. Ba't nyo pinapatawag dyan sa House of Representatives bilang isang resource person na sinasabi nyong killer? Di umano Sinasabi nyong killer, tapos sinasabi mo kung sa Senate, ba't nila papaniwalaan? Bakit dun sa House of Representatives, pinapaniwalaan nyo? Yun po yung malaking katanungan dun. Kaya, mukhang tatanda ako dito. To testify. Baka sa pangalawa, pangatlong against, vlog ko dito, mga idol. Pangalawa, pangatlong vlog ko dito. Baka yung noo ko abot na hanggang gitna.
former Senator Laila De Lima. That was believed We're in. not talking about the previous committee hearings. We're talking about the hearing now. Okay, we now, have to call- okay, we so have my to call on- question is we have to this. call My on all question, people, whoever no, they might be. Representative, if you're saying why believe the statements of a killer instead of yourself, why even use him as a resource person? If Yun. that's your argument, Yun yung you sinasabi said ko. he's a killer, he shouldn't be. Oh, yun ang sinasabi ko, di ba? Bakit mo papaniwalaan yung isang killer? Pero bakit nyo pinapatawag naman ngayon? Ang sabi niya, bakit nyo papaniwalaan yung killer na yan sa Senado? Pero, pinapatawag na nila sa House. Ba't nila papaniwalaan sa House? He believed. So Would why like- believe him in the Quad Committee hearing? We would like to find out the truth. Why is it that Colonel Garma changed their statement? Why is it that Colonel Leonardo said that there is still a reward system? I mean, we would like to ferret out the truth. Okay? Now I just said, okay, why would anyone believe a killer? But in our Quadcom meeting, we invite everyone, we invite all the witnesses that would tell us the truth. Sinasabi mo nga kanina kasi, direct. Ba't ka maniniwala sa killer? Ba't mo papatawag ngayon yan? Kung hindi nyo papaniwalaan yung pagsasabi niya, pinatawag nyo, huwag nyo na ipatawag. This. Now, if they will not tell the truth, they will still lie. It's up to them. We are here to investigate. We are not here to lie. At the end of the day, Representative Aban, Una, yun yung nahalata natin mga idol. Bakit kayo nag-iimbestiga? Meron naman tayong DOJ, meron tayong Department of Justice para mag-imbestiga ng mga dapat imbestigahan. Hindi yung sa committee nyo iimbestigan yung mga tao tapos sisiraan nyo yung pagkatao ng isang tao na without Englishan talaga. Without explaining himself or herself. Tagal kong pinanunot yun. Ilocano ka yun. Ang tagal kong pinanunot. Ang tagal kong inisip. 15 seconds. Bago ko nabuo yung buong sentence na yun. 3 words lang yata. Right. why should the people believe now that what he told in the Quadcom hearing is true, that he knew of the reward system? And Tumasik-tasik na. Medyo mabibigat na yung hinga ni Direk. in the Senate, he would lie by saying that he was asked to confirm it. Bitin mo nga yun. And in the Senate, he would lie by saying that he was asked to confirm it That and is already, corroborate it. Karen, that is already expected. I mean, we know for a fact that anyone that would go to the Senate would perhaps, change their statement. That is already expected, Karen. But why would he do that? What's in it for him? He's a police colonel. He doesn't want a promotion. If he wanted a promotion, possibly, he would have stuck with the story that he knew of the reward system, given I don't know. Maybe given the political environment today. But yet he goes to the Senate and risks actually by saying they asked me to hindi lie. makapagsalita si kung Rolex, si Direk Abante. Hindi po makapagsalita kay Ma'am Karen. Wala, sunog na sunog po dito si Congressman Direk Abante. At ito nga mga idol, itutuloy po natin itong vlog na ito. Gawin natin ng part 2. Itutuloy natin to, tapos isusunod natin yung kay Congressman Fernandez mamaya. Isusunod kong i-upload. Abangan nyo yan mga idol. At kung bago ka lang dito sa ating channel, please, yun lang ang ating hinihingi. Like and subscribe. Thank you!